Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong radio show. Good evening na rin po sa mga masugid ninyong listeners through the years. Saan mang istasyon kayo mapadpad, nananatili po silang loyal sa inyo. Anyway, just call me Edna. Hindi po Calleja ito, ho. Yung kaibigan ko si Edna Calleja. Hindi ho itong problema niya. Ibang Edna po ito. Ako po ay 52 years old mula sa Caloocan City, and I have a 28-year-old daughter from my late husband. Yes po, I've been a widow for 12 years now. I work in a big company, kaya I earn my own money. Kahit ang my work, ang daughter ko, I don't oblige her to give me anything. But when she does, I'm thankful. 3 years ago, I met this 55-year-old Canadian through a common friend who now resides in Canada. His name is Harry. Hindi rin po Roque ang apelyido niya. Harry lang. Naging connection namin ng social media hanggang sa naging kami. Kahit na hindi pa kami nagkikita in person ni Harry. A few months ago, Harry invited me to go to Canada to meet him and his family. Siya na raw ang bahala sa lahat. Even my friend assured me that Harry is a good guy at matagal na ring widower. His wife died of cancer. Gusto ko pong pumunta sa Canada to meet him and his family. Pumayag na rin ang company na mag-leave ako for this trip. The problem is my daughter does not approve of this. She's not even supportive of our relationship. Sabi pa niya, matanda na raw ako to fall in love again. Aalagaan naman daw po niya ako. Hindi ko rin daw alam ang magiging kapalaran ko doon sa Canada at kung ano-ano pa. I tried to explain to her, pero sarado na po ang puso at ang isipan niya. Dr. Love, what am I supposed to do? Should I follow my heart or listen to my daughter? Sa totoo lang, gusto kong sundin ang itinitubok ng puso ko dahil gusto ko rin namang may makasama sa buhay. Companionship pa. Paano kung mag-asawa ang anak ko balang araw? Maalagaan pa ba niya ako katulad ng sinabi niya? Ayoko rin namang maging pabigat sa kanya someday. Please help me, Dr. Love. Help me decide. Help me choose which path to take. Thank you in advance for your words of wisdom. God bless po. All the best. Edna ng Caloocan. Balikan natin ang liham kasaysayan padala ni Edna ng Caloocan City. Maraming salamat sa iyo, Edna ng Caloocan, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan at inaasahan natin na at the end of our conversation, meron tayong mapupulot na magandang aral. I can relate to you, Edna, although you're only 52 years old, batang-bata ka pa, pero sa isang may asawa na katulad natin, at sa isang biyuda na katulad mo, at iisa lang ang anak, nauunawaan ko ang damdamin mo na meron kang sort of sense of insecurity na baka dumating ang panahon na maiwan ka na lang mag-isa sa bahay mo. Which is possible, malaking porsyento na gano'n na mangyari dahil una, ang anak mo ay babae. At kapag ang anak na babae sa kultura nating Pilipino, sumusunod yan sa kanilang esposo, sa kanilang asawa na lalaki, kung anuman ang desisyon ng kanyang asawa. Well, kung maganda naman ang pagsasamahan ninyo ng iyong manugang at ng iyong anak, walang problema kasi maaaring maisama ka nila doon sa kanilang bahay. Di ba? Maging bahagi ka ng kanilang household dahil ikaw ay ina ng iyong anak. Pero bilang isang
bilang isang magulang, ay nauunawaan ko rin na hindi madali para sa atin na makisama sa bahay ng anak natin, makisama sa bahay ng ating manugang. Mas gugustuhin natin na nandun tayo sa sariling bahay natin. Di ba? Kung ako ang tatanungin mo, na-experience ko na rin pag ako'y nagbabakasyon kasama ni misis ko. Pupunta kami ng United Arab Emirates sapagkat yung aking anak at yung aking manugang ay nandoon. Yung dalawang anak ko nandoon. Although nakatira kami sa condominium, hindi naman sa akin yung bahay na yun. Di ba? Nakikitira lang kami. Nakikibakasyon lang kami. Although welcome kami doon, iba pa rin yung feeling mo na hindi ko bahay ito. Hindi kagaya ng sarili mong bahay. Gusto mong mahiga sa sofa, pwede mong magawa. Pero sa bahay ng iba, kahit bahay ng anak mo o bahay ng manugang mo, hindi mo kayang gawin yun. Kaya sa ating mga biyenan, sa ating mga magulang, mas piniprefer natin doon na lang tayo sa bahay natin. And if that's the case, tama yung iyong preparasyon na baka maging mag-isa ka na lamang na nandyan sa bahay mo at naghahanap ka ng makakasama mo. Hindi sa ano paman, kundi, if I may quote you, sabi mo, companionship. Well, wag na tayo maglukuhan. Tigilan natin yung companionship ek-ek na yan. Ang totoo, umiibig ka, di ba? Kahit sa edad mong 52, tumitibok pa rin ang iyong puso. Umiibig ka. Naghahanap ka rin ng makakasama mong katabi mo sa gabi na mayayakap kapag malamig ang gabi, lalong magpapasko. O malakas ang aircon mo, di ba? Naghahanap ka rin ng malayakap mo kasi napakabata mo pa at 52. Hindi lang companionship. Minamahal mo yung lalaking si Harry Potter. Anyway, balansehin natin, ha, Edna? So, pinaliwanag ko na sa iyo na nauunawaan kita na baka dumating ang araw na nag-iisa ka na lamang sa bahay, nauunawaan ko na naghahanap ka rin ng makakasama mo. Baka dumating yung panahon na masasakit ang katawan mo, maghahanap ka ng taong makakapitan mo para tumayo. At nandyan ang isang lalaking magmamahal sa iyo o magiging kapartner o asawa mo. Tama yan. Maganda yan. Hindi mo gagawin yan dahil gusto mo lang ng companionship. Kasi kung companionship ang sinasabi mo, ek-ek, wag mo kong papaniwalain dyan. Umupa ka na lang ng therapist. Di ba? Naaalalay sa pagtayo mo. Naghahanap ka rin ng mayayakap mo dahil mahal mo si Harry. And there's nothing wrong with it. Byuda ka, byudo si Harry, there's nothing wrong with it. Di ba? Now, tingnan natin yung panig naman ng iyong anak. Sense of insecurities na, kung tutuusin, talagang hindi ka papayagan ng anak mo na mag-asawa ng iba dahil ang tatay niya ang asawa mo. Bagamat wala na yung tatay niya, nandun pa rin, the memory still lingers on sa isip niya. At magseselos yan kapag nakuha ka ng iba. Can you imagine? Isipin ng asawa mo, ng anak mo, that you're making love with another man. Aside from his father, na wala na, patay na, hindi nila naiisip yon. Siguro, kung may paliliwanag natin ang maganda sa kanya, pwedeng maunawaan niya na ikaw man ay magkakaedad din at naghahanap din talaga ng makakasama mo sa iyong pagtanda. Kasi hindi natin magagarantihan kung ano ang takbo ng isipan ng ating anak kung tayo'y kukup-kupin sa kanyang bahay. At kung kukup-kupin tayo sa bahay, hindi tayo komportable. So, posible na maiwan ka lang sa bahay mo. Di ba? So, I agree with you.
At doon sa anak mo, kailangan maliwanagan din niya ang pangangailangan mo bilang isang individual. Now, pinag-aralan na natin, Edna, yung iyong side. Napag-usapan natin ang side ng iyong anak na nagsijelling-jelling din, nagsaselos din siya pagamat wala na yung kanyang tatay. And soon, kapag meron siyang syota na, maunawaan din niya na, well, ganito palang umiibig. At baka si nanay ay umiibig din someday. So it's a matter of explaining to her kung anong sitwasyon mo talaga, ano ang pangangailangan mo. Ang inyong dalawang panig ay napag-usapan na, so pakinggan mo naman ang panig ni Dr. Love. Sa akin ay ganito. Paano mahuhulog ang kalooban ng iyong anak para matanggap itong si Harry? Ganong sa simula pa lamang meron ng konting pagseselos ang anak mo dahil hindi naman siya anak ni Harry. Meron siyang sariling tatay na asawa mo na namatay na nga lang. So, kailangan ma-break ni Harry ang ice para makilala ng anak mo kung ano ang pagkatao ni Harry. Mabait ba siya? Malambing ba si Harry sa'yo? At pwede bang maibigay ni Harry yung kaligayahan na hindi naibigay ng tatay niya sa'yo? Pwede, di ba? Pero paano mangyayari na maipakilala ni Harry ang kanyang sarili and to win the heart of your daughter kung siya ay nandoon sa Canada? Canada nga ba? Oo. Okay. Kung nandun siya sa Canada, paano mahuhulog ang loob ng iyong anak dito kay Harry? Paano niya mapagtitiwalaan si Harry? So, iyan ang problema. Maganda ang offer ni Harry sa iyo na papuntahin ka sa Canada, sa isang Pilipina, sa isang Pilipino na makasakay ng eroplano at makalampas sa immigration sa Canada at meron naghihintay doon na matitigilan kang bahay sa bahay ni Harry para makilala mo siya at makilala mo rin ang mga magulang ni Harry. Teka muna, baligtad yata. Bakit ikaw, Edna, ang kailangang pumunta doon sa bahay ni Harry at makilala ang kanyang mga magulang? At makilala rin si Harry. Bakit ikaw ang pupunta sa bahay niya? Desperado ka na ba? Bakit hindi si Harry ang magpunta rito para makilala ka niya at ang iyong anak? Ano ba? Tayo bang Pilipino ay second class para tratuhin ng mga Canadians, hindi naman lahat, na yung babaeng Pilipina ay, padalang ka lang ng ticket ng eroplano, tuwan-tuwa na yan para makakita ng snow. Di ba? Makagawa ng halo-halo dun sa snow. magbaong ka ng hindi mo na kaya magkiskis ng yelo, andun no? Magbaong ka ng saging na saba. Tsaka corn. Di ba? Mais con yelo, pwede na. Pero hindi ganun. Napakababaw ng pagtingin ni Harry para ikaw ang papuntahin niya doon sa Canada para para makilala siya. Hello! Mali yata ang kulturang pinasok mo, Harry, dito sa amin sa Pilipinas. Ang mga lalaki ang nanunuyo sa babae. Siya ang gumastos para pumunta rito sa Pilipinas at makilala ka. Hindi ko sinabing dyan tumira sa bahay mo. Pwede siyang tumira sa hotel o sa R&B or whatever, di ba? Para lang makilala kayong mag-ina. Mag-dinner kayo at magpakilala siya, make friends with your daughter. Hindi yung ikaw ang papupuntahin niya ron kasi sa kultura natin parang minemenos niya ang pagkababae mo. And this is not a good start.
Kung sa tingin niya, kaya kanyang masuhulan sa halaga ng airline ticket para lang magpunta sa bahay nila at doon ka matulog at makalibre siya ng sex. Kahit hindi kayo kasal, hindi ganyan. Siya ang magpunta rito para makilala ka, makilala mo siya, at makilala niya ang iyong anak. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.